Nakaluhod si Jepoy habang tumutulo ang dugo nito sa sahig. Mga walang hiya kayo! Sigaw ni Ednalyn sa kanila na pinagtatawanan lang siya. Walang hiya daw tayo. Saad ni Noni sa mga kasamahan niya na tinadyakan niya si Jepoy at bumagsak to sa sahig. Pa! Sigaw ni Ednalyn. Ayan, tinotoo ko na ang sinabi mo. Wala na kaming hiya. Nagtatawanan sila na bumaba naman sa basement si Diego kasama sina Alwin at si Karen. Tingin mo, Tol, anong magandang gagawin natin sa kanila? Tanong ni Diego sa kapatid niya. Bugbugin muna yan, tapos gugutumin natin. Hindi na muna natin tutuluyan yan. Hayaan natin siyang kusang bumigay. Nakangiting saad ni Alwin sa kapatid niya. Sick. Demonyo ka talaga mag-isip, Alwin. Natatawang saad ni Diego sa kanya. Naisip ko lang, Tol. At nagtawanan silang dalawa. Nakita ni Karen ang dugo ang mukha ni Jepoy na napabaling naman ang atensyon niya kay Ednalyn. At parang nagulat pa to nung makita niya ito. Sino ka? Naiiyak na tanong ni Ednalyn kay Karen na nilapitan siya nito at nilapit ang mukha sa mukha niya. Tinitigan lang siya nito. Lumayo ka! Lumayo ka! Naiiyak na sad ni Ednalyn dahil sa takot. Biglang tumayo si Karen at humarap sa dalawa. Akin na siya! Akin na siya! Paulit-ulit na saad nito sa kanila. Baliw to? Saad ni Diego. Hayaan mo na, Tol. Parang nakaisip ng paraan si Karen para sa kanya. Saad ni Alwin. Ikaw ang bahala. Pero pag naisipan mong galawin yan, tawagin mo ako kasi gusto ko ako ang mauna. Saad ni Diego sa kanya. Daya mo talaga? Saad naman ni Alwin. Init ka talaga. Sabay na lang tayo. Deal? Saad ni Diego. Sige, deal. At nagkamayan pa ang dalawa. Halika, sama ka sa akin, bata. Saad ni Karen kay Ednalyn na hinila niya to pataas at nilabas sa kwarto. Tinayo ni Noni si Jepoy at sinuntok siya ni Alwin kaya napatumba sa kama si Jepoy. At nagulat to nang makitang wala ng buhay si Lisa na nakadapa sa kama. Napasigaw siya sa takot dahil nakadilat ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Nagtatawanan lang silang lahat. Mga siraulo, itapon niyo na ang katawan ni Lisa. Pinagsawaan niyo na hindi niyo man lang niligpit. Saad ni Diego sa kanila. Sige, boss. Saad ng dalawa na inalis nila ang bangkay ni Lisa at inakyat ito sa itaas. Dito ka lang, Jepoy. Mag-enjoy ka lang sa maliit mong kwarto. Saad ni Alwin sa kanya na iniwan nila itong nakahiga. Sabihin mo sa akin, Ken, bakit mo binanggit ang pangalan ng mama ko? Tanong uli ni Rosana sa akin na lumapit na ito. Nakatayo na to sa harapan ko. Yun ang pangalan ng bata. Tumingin to sa akin. Sinong bata? Yung batang gusto mong tapusin. Yung batang sinasabi mong anak namin ni Lisa. Saad ko sa kanya na napatras ito at muli akong sinampal sa muka. Boss, saad ni Sonny dahil nag-aalala ito sa kondisyon niya. Natahimik silang tatlo at tila hinihintay akong magsalita. Wala na akong nagawa kundi kwento sa kanila ang totoo. Si Ednalyn ang batang tinago ko. Panimula ko. 17 taon na ang nakalilipas. Ilang buwan nung nirilis ako sa ospital, may natanggap akong sulat galing kay
Lumunok ako ng laway. Kay Rose. Nakita kong nagulat si Rosana. Sulat? Oo. Sinabi niya lahat sa sulat na yun. Ang totoong pagkatao niyong tatlo. Ito din ang dahilan kaya napadalaw ako kay Karen sa kulungan. Para ipabasa ko sa kanya ang sulat na iniwan niya sa kanya. Nakita kong napaupo si Rosana sa recliner. Kaya tinuloy ko ang kwento. Nung unang dalaw ko sa kanya, matino pa si Karen. Pero nagulat ako nung makita ko siya dahil may nagbago sa katawan niya. Napatingin sa akin si Rosana. Hindi ko inasahan na ganun ang sasalubog sa akin nung makita ko siya. Pinagsisigawan niya ako at sinisisi niya ako sa nangyari kay Rose. Pero nung inabot ko sa kanya ang sulat na natanggap ko, hindi niya to binasa. Ilang beses akong dumalaw sa kanya para ipabasa sa kanya ang sulat ni Rose. Pero ayaw niya. Pero sa tuwing dumadalaw ako, napapansin ko ang pagbabago ng katawan niya. Hanggang sa bigla nilang ibinalita sa akin ng warder na nasa ospital si Karen. At nung dumalaw uli ako sa kanya, sad ko na naupo ako sa kabilang recliner, kaharap ni Rosana. Ayoko mang tanggapin, pero hindi ko to maikakaila. Nabuntis si Karen nung gabing nangyari ang insidente. At pinangamba ko na ako ang ama ng batang dinadala niya. Sad ko na napatakip ng bibig niya si Rosana nang marinig ito. Ayaw akong papasukin sa loob ng operating room dahil hindi daw ako pamilya. Kaya inako ko na anak ko ang dinadala ni Karen para papasukin nila ako. Galit na galit sa akin si Karen at pinagtutulak niya ako na lumabas sa OR. Sakto din na nandun sa ospital ang tito ko. Kaya siya ang gumawa ng paraan para makakuha ng sample ng bata. Para ma-DNA test namin ito. At nung nakuha niya ang sample ko, pinaran niya agad ng test. At lumabas ang resulta na hindi ako ang ama. Tapos, tanong ni Dino. At napansin ko naman na nakababa ng baril nila at nakikinig sa kwento ko. Matapos makapanganak si Karen, kinuha ng DSWD ang anak niya. At dahil na rin sa depresyon niya sa pagkamatay ni Rose, kasama pa ang pagkawalay niya sa anak niya, doon bumigay ang katinuan niya at nabaliw siya. Patuloy ko. Hinanap ko kung saan dinala ang bata at nung mahanap ko to, nag-apply ako na ako ang mag-aampon sa bata. Pero kita nyo sa kondisyon ko at sa kakulangan ko noon sa financial, hindi nila ako inaprubahan. At since si Lisa ang nakalista na pamilya ni Karen, sa kanya napunta ang bata. Kwento ko. Nung nalaman ko yun, natuwa ko dahil may paraan na ako para makita ang bata. Nagdadala ko ng damit, laruan, at pagkain sa tuwing dumadalaw ako. Sumisikip ang dibdib ko nung makita ko ang batang payat na tila hindi inaalagaan ng maayos. Utang ko ang buhay ko kay Rose, kaya nanumpa ako na ito ang paraan para makabayad ako sa pagkakautang na yun. Kaya kahit ayaw ng papa ko at ng kapatid ko, binili ko ang bata kay Lisa. At binayad ko ang lahat ng perang inipon ko sa bangko. 50,000 kapalit ng buhay ng bata. At pagtahimik nila ni Lisa at ng mama niya, saad ko sa kanya. Dinala ko yung bata sa bahay at saktong wala naman ang mama ko noon dahil umuwi ito ng probinsya. Kaya ang papa ko at ang kapatid ko ang kasama kong nag-aalaga sa bata. Na pareho kaming clueless kung paano aalagaan ito. Napangiti kong kwento sa kanila. Kulang sa tulog, muntik ko pang makalimutan na inumin ang gamot ko dahil nasa bata na lang ang atensyon ko. Kaya pinayuhan ako ni Papa na i-give up na lang ang bata dahil hindi ko talaga kayang alagaan ito. Nakakalungkot mang isipin pero disappointed ako dahil totoo ang sinabi ni Papa sa akin. Sa kondisyon ko
At sa pag-freelance ko, hindi talaga sapat ang perang naiipon ko. Kaya naisipan kong lumapit kay Jepoy na noon ay matagal na rin nagtatry na magkaanak sila ng girlfriend niya. Kaya pala sila hindi magkaanak dahil may problema sa uterus ang girlfriend niya. Kaya nawalan na sila ng pag-asang magkaanak. At doon ko pinasok ang idea kay Jepoy na mag-ampon. Kwento ko na tumingin ako kay Rosana. Yung anak ni Karen ang binigay ko sa kanila. At sa ganitong paraan lang ang alam ko magiging maayos ang buhay ng bata. At isa pa, mababantayan ko siya. Ako nga ang ninong niya eh. Napangiti kong saad. Alam ni Jepoy na anak ni Karen si Ednalina. Kaya nung una, umayaw ito. Pero nung makita niyang masayang kinakarga at nilalaro ni Marilyn ng bata, pumayag na rin siya. Kaya kaming dalawa ang tagabantay sa kanya. Tapos, tanong ni Rosana sa akin. Taon ang lumipas at naging maayos na ang buhay ng bata. At biglang lumiwanag ang mundo ko nung bumalik si Chelo sa akin at ang anak namin. Nakangiti kong saad sa kanya. Rose, saad ko. Anong Rose? Tanong ni Dino. Yun ang pinangalan ni Karen sa anak niya. Siguro ito ang paraan niya para buhayin uli si Rose. Pero pinalitan ko ang pangalan ng bata nung pinaampon ko siya kay Jepoy. Ednalina, alam ko yun ang pangalan ng ina niyo. Saad ko sa kanya. Natumayo ako at lumuhod sa harap ni Rosana. Kaya nandito ako. Nagmamakaawa sa iyo na tulungan mo akong iligtas ang bata. At kung hindi mo man siya matanggap bilang pamangkin, at least respetuhin mo siyang kadugo mo. Saad ko kay Rosana na niyuko nito ang ulo niya. Rosana, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may masamang mangyari sa batang yun. Kung papasok ka sa mansyon, siya kamatay nang naghihintay sa'yo. Saad nito sa akin. Dino, boss, samahan mo si Ken. Po, boss? Samahan mo siya. Iligtas niyo ang pamangkin ko. Naluluhang saad nito na napangiti ako sa sinabi nito. Kung ganun, kailangan niyo yung bag. Saad ni Sonny na pumasok ito sa kabilang kwarto. Bit-bit nito ang itim na bag na may lamang maraming armas at bala. Kung papasok tayo sa mansyon, dapat hindi nila tayo mapansin. Saad ni Dino nung nasa kusina kami at naghahanda para sa pupuntahan namin. Mapanganib na tao si Diego, Ken. Saad ni Rosana sa akin. Alam ko, mag-iingat ako. Sa gabi na kayo umalis. Saad ni Rosana sa amin dahil mag-aalas 2 pa lang ng hapon. Yung SUV ang dalhin nyo. Saad ni Sonny na napatingin sa kanya si Dino. Oo nga, may mga armas pa tayo doon. Kunin nyo ang sasakyan at dalhin nyo rito. Utos ni Rosana sa kanila. Ken, pwede bang bantayan mo na muna si Rosana? Tanong ni Dino sa akin. Walang problema, ako ang bahala rito. Pasiguro ko sa kanila na umalis nito at sinara ko na ang gate. At muli na akong pumasok sa bahay. Nagkatinginan kami ni Rosana pagpasok ko sa loob. Dahil kaming dalawa lang ang nasa loob ng bahay. Nagkakailangan kaming dalawa. Kamusta na ang sugat mo? Tanong ko sa kanya. Na humawak naman to sa braso niya. Medyo okay na ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pamangkin ko palang tinago mo? Hindi ko kasi alam kung anong ugali mo. Sa ginawa ni Karen sa akin, inisip ko na baka ganun ka rin. Inasyo mo na salbahe ako? Hindi ba? Tanong ko sa kanya na lumapit naman to sa akin at tinignan ako sa mata. Anong nakikita mo sa mata ko, Ken? Tanong niya sa akin.
na naaamoy ko ang hininga niya dahil sa sobrang lapit na ng mukha niya sa akin. Hindi ko alam. Nakatitig na rin ako sa kanyang mga mata. Tila nagbago atang tibok ng puso namin. At sa sobrang tahimik ng lugar, maririnig mo ang pintig ng mga puso namin. Rosana. Ken. Napalunok ako ng laway. Rosana. Tawag ko sa kanya na bigla itong tumalikod at nagmamadaling pumasok sa kwarto niya at nagsara ng pinto. Nakahinga ako ng maluwag nang umalis ito. Napasandal ako sa mesa at nagpahid ng pawis. Napatingin ako sa pintuan niya at nakita ko na bumukas ito ng kaunti. Napansin ko na sumilip ito at bigla na lang tong nawala. Rosana. Tawag ko sa kanya. Napatingin ako sa pintuan niya at nakita ko na nakabukas to ng kaunti. Napansin ko na sumilip ito at bigla na lang siyang nawala. Rosana. Tawag ko sa kanya. Lumapit ako at pinuksan ng dahan-dahan ng kwarto. Nang biglang kumapit to sa leeg ko at sinil niya ako ng halik. Napahalinghing si Rosana. Marahan niyang inaalis ang botones ng polo ko. Rosana. Tawag ko sa kanya. Shhh. Saad nito. Naghalikan kaming dalawa na dahan-dahan kaming umatras papunta sa kanyang kama at sabay pa kaming napababa. Nung nakahiga nito, agad siyang yumakap sa akin. Ken. Tawag niya sa akin. Nagkatitigan kaming dalawa at hinalikan ko siya sa labi, sa noo, sa pisngi at niyakap ako sa batok. Dinantay niya ang kaliwang paa sa likuran ko. Ken, I miss you. Saad nito sa akin. Napatingin ako sa kanya at napansin ko na naluha ito. Pareho naming namiss ang isa't isa. Parehong naglakbay ang aming mga kamay habang tinatanggal ang mga nakabalot sa amin. Pagkatapos ay agad kong sinisid ang kanyang ibaba. Napapatiling na lamang si Rosana sa ginagawa ko. Tumingin siya sa akin at hinila ang buhok ko pataas at muli kaming naghalikan. Tumingin to sa mga mata ko. Ken. I miss you. Hindi ako makasagot sa sinabi niya. Matagal na kitang namimiss. Saad nito na pinikit niya ang kanyang mga mata at tumulo ang kanyang mga luha. Parang nababaliw ako nung nalaman ko muntik ka ring mapatay ni Karen. Para akong binagsakan ng mundo nung nalaman ko yun. Naluluhang saad nito. Pinahiran ko ang kanyang mga luha at hinalikan ko siya sa labi. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kasi tinakpan niya ang bibig ko. Shh! Umpisahan mo na. At doon na naging mainit ang mga tagpo. Sabay naming dinama ang agos ng ligaya. At ilang sandali pa ay naabot na namin ang sukdulan. Ken, mag-iingat ka ha? Saad nito sabay yakap niya sa ulo ko. Oo, mag-iingat ako. Nang tumingala ako para tignan siya, binaba niya ang ulo niya at hinalikan ako. Lalo ko lang siyang niyakap. Salamat, Rosana. Saad ko sa kanya at narinig kong umiyak ito. Tinulak ko siya ng kaunti at tumayo ako. Bakit ka umiyak? Saad ko sa kanya habang pinapatahan ko siya. I'm just worried. Don't be. Sagot ko naman sa kanya at nagkatinginan lang kaming dalawa.
Maya-maya ay nagayos na kami at nakaupo na kami sa sala habang hinihintay namin ang dalawa. Sasama ako. Hindi, kami na lang ni Dino ang pupunta. Kailangan ako ng pamangkin ko. Sa kondisyon mong yan, you'll only slow us down. Saad ko sa kanya. Tinignan naman niya ako ng masama. Rosana, please understand, masela ng kondisyon mo. Saad ko sa kanya na napayuko na lamang ito. Tama ka, sorry. Tinaas ko ang mukha niya at hinalikan ko siya. Don't be. Nginitian ko siya. Maya-maya ay narinig na namin ang doorbell, kaya napatayo kaming dalawa. Titignan ko, dito ka lang. Saad ko sa kanya at lumabas ako ng gate. Nakita ko si Sonny sa labas, kaya binuksan ko ito. Pinasok nila ang dalawang kotse sa loob. Ito ang dadalhin natin mamaya. Saad ni Dino sa akin na nakita nilang nakatayo sa may pintuan si Rosana. Boss, sabi ko naman sa'yo na masama ang maglakad-lakad. Paalala ni Dino sa kanya na napangiti lang ako. Hinanda namin ang mga gamit na dadalhin namin mamayang gabi at siniguro ni Sonny na puno ng bala ang mga magazines. At binilang din ito ang granada, pati na ang iba pang mga gamit para masiguro na may sapat kaming panlaban. Okay na ang lahat, naikarga ko na sa SUV. Saad nito sa amin. Anong oras tayo aalis? Tanong nito na nagkatinginan kami ni Dino. Bakit? Tanong ni Sonny sa amin. Sonny, isa sa atin ang dapat matira dito kasama si Rosana. Saad ni Dino. Teka, kailangan niyo ang tulong ko. Marami sila at dalawa lang kayo. Saad nito kay Dino. Alam namin yun. Alam mo pala edi sasama ako. Hindi nga, ang gusto ko, ikaw ang magbantay kay Rosana para kung sakaling walang mangyayari sa inyo ng masama. Bulalas nito. Sakali nga lang Gusto ko may magtakas kay Rosana paalis dito kung sakaling pumalpak kami sa lakad namin. Saad ni Dino sa kanya. Dino, di ba nangako tayo sa puntod ni Sir na tayong dalawa ang mag-aalaga sa kanila? Bakit tayo maghihiwalay? Tanong niya kay Dino. Kita ko sa mukha niyang nag-aalala ito. Tinapik ko si Dino sa balikat at iniwan ko silang dalawa. Ken, Rosana bakit? Tanong ko habang nilalagay ko ang 45 sa gilid ko. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Nginitian ko siya. Oo, kaibigan ko si Jepoy at utang na loob ko sa kanya ang pagpapalaki niya kay Ednaline. Saad ko sa kanya at nakita ko na nalungkot ito. Bakit? Kung hindi lang sana ako nasugatan, sasama ako sa inyo. Pamangkin ko si Ednaline. Ken, ako dapat ang gumawa nito, hindi ikaw. Responsibilidad ko si Ednaline Rosana, kaya ako to gagawin. Yumakap siya sa akin. Come back alive, Ken. Saad nito, at hindi namin napansin na nakatingin na pala sa amin ang dalawa sa bandang likuran ko. Ken. Tawag ni Dino sa akin na nagkahiyaan pa kami. Pasensya sa istorbo, aalis na tayo. Saad nito at napansin ko na napangiti lang si Sonny. Mag-ingat kayong dalawa, Dino. Boss, sagot nito. Nanilapitan siya ni Rosana at niyakap siya nito. Nakita ko na nagulat to sa ginawa niya. Rosana, tanggapin mo na lang, Dino. Mahal ka ng batang ito. Saad ni Sonny sa kanya. Naniyakap na rin siya nito. Sonny, may papakiusap lang sana ako sa'yo. Saad ko sa kanya. Ano yun?
May binigay akong papel sa kanya. Kung ano man ang mangyari, pwede bang pakibigay mo to sa asawa ko? Saad ko sa kanya na tinignan niya ito. Resibo? Takang tanong niya. Alam na niya ang gagawin dyan. Aasahan ko yan ha. Saad ko sa kanya na kinamayan niya ako. Makakaasa ka Ken. Saad naman ito sa akin at nagpaalam na kami sa kanila. Binuksan na ni Sonny ang gate at nilabas na ni Dino ang SUV. Nakita namin na nakatayo si Rosana sa gitna ng kalsada habang nakatingin to sa amin papalayo sa kanya. Mahal ka ng batang yun Ken. Saad ni Dino sa akin. Tahimik lang ako sa kanya. Kaya sisiguraduhin kong makakabalik ka ng buhay. Nakangiting saad niya sa akin na napatingin ako sa kanya. Hindi ito ang gabing matatapos ang mundo natin, Mang Dino. Saad ko sa kanya na napatingin naman siya sa akin. Nangako ko sa asawa ko noon at hindi ko siya bibiguin. Napangiti si Dino. Tama. Hoy, maganda kayo. Saad ni Diego sa kanila. Itali niyo yan sa labas. Saad naman ni Aldwin na hinila nila palabas si Jepoy at tinali nila ito sa puno at pinagbabato siya ni Aldwin. Hayop ka, Aldwin. Saan mo dinala ang anak ko? Nasa mabuting kalagayan ng anak mo. Sa katunayan nga, baka naliligayahan na siya ngayon sa piling ni Karen. Kung may mangyaring masama sa anak ko. Ano? Katulad ka rin ba ni Ken na hanggang salita lang? Popol. Natatawang saad ni Aldwin sa kanya. Tol, tama na yan. Tignan mo muna yung dalawa sa taas. Utos ni Diego sa kanya. Sige, Tol. Chepoy, just hang in there, buddy. Biro ni Aldwin sa kanya na natawa naman ang mga tauhan nito. Loko talaga tong kapatid ko. Ano, Jepoy? Komportable ka ba? Biro ni Diego sa kanya. Natinaling nila ang katawan niya ng lubid na may tali din ito sa leeg niya. At kung puputulin mo ang lubid na nakatali sa katawan niya, tiyak na mabibigti ito dahil sa lubid sa leeg niya na nakatali din sa kahoy. Fail-safe device yan, saad ni Diego sa kanya. Kung may kakalag sa lubid mo, tiyak ang kamatayan mo. Natatawang saad niya kay Jepoy. Hayop ka? Hayop nga talaga ako. Natatawang biro nito kay Jepoy na natawa din ang mga tauhan niya. Sa third floor ng mansyon, doon dinala ni Karen si Ednalyn na natatakot ang batang nakaharap sa salamin at sinusuklayan ni Karen ang buhok niya. Alam mo, ang ganda-ganda mo, saad ni Karen sa kanya. Please po, maawa po kayo sa akin. Naiiyak na saad nito. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin, no? Katulad ko, maganda ka rin. Saad ni Karen sa kanya na nakangiti itong nakatingin sa kanya. Karen, tawag ni Aldwin sa kanya na pumasok ito sa kwarto at tumabi sa likod ni Ednalyn. Ayan, kompleto na tayo. Saad ni Karen na nagtaka naman si Aldwin. Anong kompleto? Hindi mo ba napapansin? Tingnan mo sa salamin, Aldwin. Natumingin naman si Aldwin sa salamin. Ano naman ngayon? Tignan mo, may anak, may nanay, at may tatay. Natutuwang saad ni Karen na umiiyak lang si Ednalyn habang naguguluhan naman si Aldwin. Weird mo talaga, Karen. Saad ni Aldwin sa kanya na humawak si Karen sa balikat ni Aldwin na parang kinukuhanan sila ng litrato. Buo na tayo sa wakas. Natutuwang saad ni Karen. Buo na ang pamilya natin.
Aldrin, Rose. Naluluhang saad niya sa kanila.